Hello po. Good morning po sa lahat. Yun, bagong buhay. Bagong umaga, bagong buhay po, di ba? Kalakasan po sa atin. Unang-una po, nagpapasalamat po tayo sa Diyos. Praise God po kasi yun nga, sa bawat biyaya po na pinagkalob ng Panginoon sa ating mga buhay. Lalong-lalo na ho dito sa ating pong munting panambahan. Amen? Nagpapasalamat po tayo doon sa mga nagbigay po, di ba? Tumulong po. Hindi ko na po kayo isa-isahin pero si Lord po yung nakakilala sa inyo. Si Lord po yung magbabalik. And yun nga po, sabi ni Pastora kanina, sabi, hindi ho biro yung gastos dito. Hindi rin ho biro yung ginagawa, yung mga gumagawa ho dito. Sabi, mahirap ho. Na sabi, nasa initan sila, nasa bubong, nasa taas. Kahapon ho, na-try ko ho eh. Umakyat po ako kahapon sa taas, nag-akyat kami ng bubong. Ilang akyat pa lang, hinihingal na po ako eh. Iba po yung pag nasa taas ka na eh. Pag nakatingin ka, kala mo madali lang eh. Pero kapag ka ikaw na yung gumagawa, ang hirap po. Sabi, nasugatan pa nga ako kahapon eh. Pero maliit lang naman. Kala ko nga si Kuya Lori na yung magtuturo eh. Kasi nasugatan na. Hindi, joke lang po. Biro lang, biro. Biro lang po, biro lang po. Hindi, yun po. Yun nga, isama ho natin sa panalangin. Sabi ni Pastora kanina, nananalangin ho ba tayo? More prayer pa po para sa ating panambahan and din sa mga gumagawa ho na mabigyan ho sila ng kalakasan para sabi matapos na ho itong, di ba, yung ginagawa dito sa church. Na panalangin po natin sila na bigyan po sila ng kalakasan na sabi hindi sila mapagod o kahit ano yung pagdaanan nila dito sa paggawa. Sabi, uuwi silang may kalakasan pa rin. Amen? So, yun ho, the past few weeks po, kamusta po ang mga buhay-buhay? Sabi, 3 linggo na ho yung nagdadaan. Noong nakaraan, sana ako ho dapat talaga yung, sabi, magpipreach. Ako yung inassign ni Pastora, kaya lang ho, sa hindi ho inaasahang pangyayari, yun nga ho, di ba, tao lang ho tayo, di ba, nagkaroon tayo ng sakit karamdaman. Minsan ho, palagi natin sinisisi sa kaaway, sabi, atak ng kaaway. Yes, may atak ng kaaway. Pero hindi ho natin nakikita minsan na minsan kasalanan ho natin. Kung bakit tayo nagkakasakit, kung bakit may nangyayaring ganun sa ating buhay, di ba? Minsan kasalanan ho natin yung. Kaya sabi, bilang isang Kristiyano ho, di ba? Bilang isang binago na ng salita ng Diyos, sabi, dapat lakaran ho natin yung salita ng Diyos. Ipamuhay ho natin. Kasi ho, sabi ho, ng Bible, ang taong nakikinig, di ba, sa aking mga salita, ngunit hindi niya ito ginagawa, sabi, isa siyang mangmang. Amen? Sabi ho ng Bible yun. Na ayaw ho natin na maging mangmang ho tayo. Sabi kaya, ano man po yung maririnig natin ngayon sa umagang pong ito, namnamin ho natin ito sa ating mga puso. Amen? Tanggapin ho natin po ito ng buong buo. Ito ho yung pinakamahalaga na maririnig nyo sa buong araw na ito. Yung salita ho ng Diyos. Wala na pong ibang mas mahalaga pa kundi yung salita lang ho ng Diyos. Amen? So, sa makalipas na ilang linggo ho, kamusta ho kayo mga kapatid? Marami ho sa atin, nagkasakit, di ba? Pero ngayon, naka-recover na. Sabi, God is good all the time. Amen? All the time, God is good. So, may nangyayari man sa ating hindi kanais-nais o hindi natin gusto, pero sabi, nariyan pa rin yung Diyos, yung kamay ng Diyos na para ho tayo ay, di ba? I-comfort, para ho tayo ay ingatan, para ho tayo ay palakasin. Amen? Kaya sabi, hindi ho tayo matatakot, hindi ho tayo mapapagod sa pagsunod sa kanyang mga salita. So, yun nga ho, sino hong nakakaalala pa ho nung mga aral nung mga nakaraan? Sabi, di ba, 2025 na, sabi, dapat nagbago na ho tayo. Sabi nga ho, kung yung church, unti-unti nang nababago, sana yung mga tao rin ho sa church is nababago din po, di ba? Hindi lang ho tayo basta tagapakinig or tagaupo lang. Diba? Sabi, yung hirap at pagod po ng mga ngaral, di ba? Naglalaan sila ng oras, panahon, para ho makapag-share ng Word of God. Sabi, dapat ho, sa mga nakikinig ho, sabi, dapat may nangyayari ho, may nababago ho. Di ba? Sabi, gaano na katagal ho tayong nagsisimba? Gaano na ho tayo katagal na Kristiyano? Sabi ho, meron ho 5 years, meron 10 years, 20 years, meron above pa, mas mataas pa. Pero yung tanong po doon, di ba? Sabi,
Naipamuhay na po ba natin yung mga naririnig natin sa pulpito? Amen? Naipamuhay na po ba natin yung salita ng Diyos? Kuya, mahirap po eh. Hindi naman ho basta-basta yun eh. Diba? Yun ho yung madalas nating, kumbaga defense mechanism natin yun na hindi naman basta-basta. Nasa process, yun ho yung madalas. Diba? Nasa process, yes ho, nasa process ho tayo. May lahat ho tayo nasa proseso. Hanggat nandito ho tayo sa mundo, lahat ho tayo nasa proseso. Pero ano ho yung dapat nating ginagawa? Sabi, dapat nilalakaran natin yung salita ng Diyos. Hindi ho pwedeng nakikinig lang ho tayo dito sa church eh. Diba? Sabi, dapat nakikita ho din sa ating buhay. Kasi ho, ano ho yung pinaka-utos ng Panginoong Hesus? Diba? Sabi, the Great Commission. Sabi, humayo kayo, ipangalat nyo salita ng Diyos. Gawin nyo silang mga disipulo ko. Sabi, paano natin yun magagawa kung hindi natin nakikita yung sarili natin? Paano natin yun maipapakita sa kanila na tayo ay liwanag o ilaw ng sanlibutan ito kung sabi hindi nakikita sa ating gawa? Sabi, kahit mag-share ka ng Word of God, diba, sa labas, pero sabi, iba yung nakikita ng tao sa'yo. Sabi, hindi mo sila madadala. Hindi mo sila maaakay. Kaya nga sabi, kailangan ho nating ipamuhay. Practice po yung pananampalataya natin. Naalala nyo ho, yung unang linggo ho ng taong ito, na yung aral po, di ba? Ano ho yun? Sabi ho, sa mga ngaral, sabi, alalahanin mo yung Diyos. Bakit ho natin kailangan alalahanin yung Diyos? Kasi ho, sabi ho, darating yung araw, darating yung oras na sabi titigil. Diba? Hihinto yung lahat. Sabi, may oras ng paggawa, may oras ng pagsira, may oras ng pagsilang, may oras ng kamatayan. Sabi, lahat ho may oras eh. At ayaw ho natin na dumating yung time na tayo ay huminto na hindi maayos yung buhay natin sa harapan ng Panginoon. Kasi ho, ipagsusulit natin sa Diyos yun. At ano ho sabi ng mga ngaral? Sabi, bakit ho kinreate yung tao? Bakit ho tayo ginawa ng Diyos? Ano hong purpose? Sabi ho, para po sumunod sa kanyang mga kautusan or katuruan. Amen? Yun po yung pinaka-purpose natin, mga kapatid. Ang sumunod sa kalooban ng Diyos. Ngayon, 2025 ho, hoping and praying po sa bawat isa sa atin. No? Na sabay-sabay ho tayong umangat. Sabay-sabay ho tayong lumago spiritual. Sabi, hindi lang ho basta yung nangaral, hindi lang ho yung mga kumakanta, hindi lang ho kung sino-sino lang na isa lang yung umangat. Dapat lahat ho tayo. Kasi ho, sabi nga ho, one body of Christ eh. Diba? Dapat lahat umaangat, hindi pwedeng may naiiwan. Amen? Kaya sana, yung yung buhay natin na pagiging isang Kristiyano, sabi, more practice pa. Practicein pa natin. Magagawa rin ho natin. Sabi, hindi mo man magawa ngayon, pero darating yung oras at panahon na magagawa mo rin. But ang kailangan mo lang po is magtiwala sa Panginoon. Magpatuloy lumakad. Amen po? So yun ho. Bago ho tayo pumunta sa ating topic, gusto ko po pumunta muna tayo sa Filipos 2 verse 12. Yan. Mga minamahal, kung paanong lagi ninyo akong sinusunod noon, magkakasama pa tayo, lalo sana kayong maging masunurin kahit ngayong malayo na ako sa inyo. Which is, ito ho is sumulat si Apostol Paul. Diba? Nung kasama niya pa ho yung mga taga-Pilipos. Nasabi, kung paano kayo sumusunod nung kasama niyo pa ako, ngayong kahit malayo na ako, sana gawin niyo pa rin, sundin niyo pa rin. Sikapin ninyong ipamuhay ang kaligtasang tinanggap nyo. Amen? At gawin nyo ito ng may takot at paggalang sa Diyos. Napakahalaga ho nun eh, yung may takot ho tayo, paggalang sa Diyos. Diba? Sabi, the fear of the Lord is the beginning of wisdom. Doon ho nag-uumpisa yun eh. Kapag ka may takot tayo sa Diyos, sabi, susunod tayo. Kasi alam natin na siya yung head natin eh. Siya yung masusunod sa buhay. Sabi nga kanina ni Pastor eh, hindi pwedeng ikaw yung masusunod. Sa pamumuhay po natin bilang isang Kristiyano ho, hindi ho pwedeng tayo yung nasusunod. Dapat ho ang nasusunod sa ating buhay ang Panginoong Hesus po, ang ating Diyos Ama. Sabi ho dito, sapagkat ang Diyos ang siyang nagbibigay sa inyo ng pagnanais at kakayaang masunod nyo ang kalooban
Yeah. Church, ano hong desire natin ngayon 2025? Sabi kung noong 2024, nagkulang ho tayo, marami ho tayong pagkukulang. Ngayong 2025, sabi, i-desire po natin na mas makalakad pa po sa kanyang mga salita, nang makalakad sa kanyang kalooban. Kasi ho, kung i-desire natin, diba, ang sabi ho po sa mga taga-Roma kanina, sabi ho, huwag kayong makiayon sa takbo ng mundong ito. Kung yung desire natin hanggang ngayon, 2025, is pang makamundo pa rin, sabi, malabo ho tayo dyan. Sabi, kahit anong gawin mong pagsusumikap, kahit anong gawin mong pagpipray, diba, pagtawag sa Diyos, pero kung mali yung desire ng buhay mo, sabi, hindi yun papakinggan ng Diyos. Kasi ayaw ng Diyos na nakatingin tayo sa mundo. Gusto ho ng Diyos nakatingin ho tayo sa Kanya, nakadepende ho tayo sa Kanya. Now, alam ko ho na gusto ho ng bawat isa sa atin na makasunod sa Diyos. Sino ho gustong makasunod sa Diyos? Taas po yung kamay. Lahat ho tayo gustong makasunod sa Diyos eh. Lahat ho tayo gustong makalakad sa Kanyang mga salita, sa Kanyang kalooban. Kaya sabi, i-desire ho natin ngayon. Hindi mo na kailangan ipagpabukas ngayon na ho mismo. I-desire ho natin na, Lord, tulungan mo po ako na mas mapalapit pa sa iyo. Tulungan mo po ako na maging maayos ang pamumuhay ko. Yung kaaya-aya sa iyong paningin. Kasi sabi ho dito, sapagkat ang Diyos ang siyang nagbibigay ng inyong pagnanais at kakayahang masunod ang kalooban niya. Kung ninanais ho natin na masunod yung kalooban niya, sabi ho, ibibigay ho yun ng Diyos. Sabi, kahit hindi nyo na hilingin, hindi nyo na ipanalangin, automatically ho, tutulungan kayo ng Diyos kasi ho, kalooban niya yan. Sabi, i-desire pa ho natin. Amen? Ngayon 2025 ho, mas i-desire pa ho natin na mas mapalapit ho tayo sa Panginoon. Kasi baliwala ho yung lahat. Baliwala ho yung nakikita natin dito sa mundo. Baliwala ho yung mga bagay dito. Kagabi ho, kung balitaan nyo ho, sa floodway, nagkasunog. Grabe ho yung sunog doon. Diba? Walang kamalay-malay ho yung mga nakatira. Diba? Na mangyayari pala sa kanila sa araw na yon. Pag inabutan ho tayo ng ganun sakuna, wala ho tayong magagawa eh. Pulbos. Diba? Nakakaawa ho yung mga tao. Diba? Na nasunugan. Kasi saan sila kukuha? Paano na lang kung hindi nila kilala si Lord? Ano na lang po yung gagawin nila? Pero kung ikaw po, kung kayo po ay kilala nyo ang Panginoon, sabi kahit dumating man yung mga ganong bagay sa ating buhay, sabi alam natin yung gagawin natin. Alam natin yung lalapitan natin. Ito pa po. At alam ko pong hindi mangyayari yun sa taong nagtitiwala, sumusunod sa Panginoon. Kasi pangako ho ng Diyos yun. Kapag yung tao na yun totoo, malinis ang kanyang puso, hangarin, na nais niyang makasunod at lumakad sa salita ng Diyos, sabi, pangako ng Diyos, hindi ko siya pababayaan. Hindi ho tayo pababayaan ng Panginoon. Kung tayo ho ay totoong sumusunod sa Kanya. Panalangin din ho natin sila. Yung mga nasalanta, mga nasunugan. Yes, hindi natin sila kilala. Pero sabi, yung sa pananalangin lamang ho, maabot sila. Di ba? Malaking tulong na ho yun. Nasabi, makaahon din sila. Matulungan din sila financial. Di ba? Magkaroon sila ng matutulugan. Pero sabi, mabuti ho ang Diyos. Sabi, kahit ang masama, sabi, binibigyan pa rin ng Diyos. Amen? Kaya sabi, hindi pa rin sila pababayaan ng Diyos. Kasi ho, mabuti ho ang Diyos. Amen po? Sabi ho dito sa verse 14, gawin nyo ang lahat ng walang reklamo o pagtatalo. O pagtatalo. Para maging malinis kayo at walang kapintasang mga anak ng Diyos sa gitna ng mga mapanlinlang at masasamang tao sa panahong ito. Kailangang magsilbi kayong ilaw na nagliliwanag sa kanila. Amen? Sabi ho, yung mga naririnig na ho natin, gawin ho natin ng walang pagrereklamo,
Walang pagtatalo-talo. Sabi ho, pag Kristiyano ka na, hindi mo na kailangang utusan. Sabi, automatic kung ano yung mabuti para sa ating kapwa, sa ating kapatiran, gagawin nyo ho. Diba? Hindi ka na kailangan sabihan eh. Kasi alam mo yun yung dapat mong gawin para sa iyong kapatiran. Kasi sabi ho ng Bible, mahalin mo ang iyong kapwa, gaya ng pagmamahal mo sa iyong sarili. Ngayon, makita ho natin yung ating kapatiran na nangangailangan ho. Diba? Ano hong dapat natin gawin? Alam na ho natin, narinig na ho natin yung tama at mali. Alam na ho natin. Susundin na lang ho natin, gagawin na lang ho natin. Amen? Kaya nga sabi, i-practice po natin yung faith natin. Kasi minsan, medyo alanganin pa eh. Medyo nangangamba-ngamba pa ho tayo. Pero sabi, kailangan natin ilagay yung buong pananampalataya natin sa ating Panginoon. Dahil hindi niya tayo bibiguin, tutulungan niya ho tayo. Sabi ho dito, kailangan magsilbi kayong ilaw na nagliliwanag sa kanila. Paano ho tayo magiging ilaw at liwanag sa kanila? Amen? Kung tayo din ho ay nakikitaan nila ng mga maling bagay. Diba? Mali sa ating pamumuhay. Sabi, hindi natin sila maaakay o madadala. Sabi nga, hindi mo matatanggal yung puwing sa mata ng kapwa mo kung may malatroso na puwing sa mata mo. Sabi, kailangan mo munang alisin yung puwing na nasa iyong mata. Nasa ganun, maabot mo sila. Kailangan mong maging malinis muna. Kailangan mong iayos mo muna ang sarili mo bago sila. Kasi ho, kung hindi mo ayusin yung sarili mo, sabi nga ho, hindi mo sila madadala. Kahit anong paliwanag mo dyan, kahit anong bato mo ng Bible verse dyan, hindi magbabago yan. Kasi ho, nakikita di sa iyo eh. Pero kung nakikita sa iyo yung liwanag at katotohanan ng Diyos, sabi kahit hindi mo na pangaralan yan eh. Dahil mabuti ka, nakikita yung liwanag sa iyo, susunod sa yan. Yun ho yun mga kapatid. Kailangan ho maging ilaw ho tayo. Sa papaanong paraan ho, sa pagsunod ho sa ating Panginoon. Ayusin ho natin yung buhay natin sa harapan ng Diyos. Eh sabi, lahat tayo magsusuri sa Panginoon. Darating yung time na lahat tayo. Diba? At kapag dumating yung time na yun, sana ho. Diba? Lahat ho tayo ipinagtanggol ng ating Panginoong Jesucristo. Ama, kilala ko to. Ginawa niya yung tama. Sumunod siya sa akin. Punta po tayo sa Matthew. Matthew 7 po. Matthew 7 verse 1. Guys, wag po tayo antukin ha. Mahalaga ho na mapakinggan ho natin yung salita ng Diyos. Ayaw natin masayang, matapon lang yung salita ng Diyos. Pakinggan ho natin. Amen po. Sabi po dito sa Matthew 7 verse 1 ho. Sabi, huwag ninyong husgahan ang iba para hindi rin kayo husgahan ng Diyos. Sapagkat kung paano ninyo hinusgahan ang inyong kapwa, ay ganun din kayo huhusgahan ng Diyos. Sa umpisa pa lang ho, may warning na ho si Jesus. Ito ho, aral ho ito mula kay Jesus mismo. Nag-warning ho si Jesus, sabi, huwag kayong humusga sa inyong kapwa dahil huhusgahan din kayo ng Diyos. Kasi ho, sabi ho ng Bible, pantay-pantay lang ho tayo sa harapan ng Diyos. Sabi ho, wala hong nakaabot sa pamantayan ng Diyos. We are fall for short for the glory of God. Kaya sabi, sino ka para humusga sa iyong kapwa? Gayong ikaw din naman, di ba? Ay nagkakasala. Sabi, wala hong mabuti. Diyos lamang po yung mabuti. Kaya nga sabi ng iba, mind your own business. Huwag kang tumingin sa iba. Tignan mo yung sarili mo kung ayos ka na ba sa harapan ng Diyos. Sabi po dito, sa verse 3, bakit mo pinupuna ang munting puwing sa mata ng kapwa mo, pero hindi mo naman pinapansin ang malatrosong puwing sa mata mo? Gaya ho na sabi natin kanina. Sabi, paano mo masasabi sa kanya, kapatid, tutulungan kitang alisin ang puwing sa mata mo, gayong may malatrosong puwing sa iyong mata. Hindi ho natin sila matutulungan mga kapatid. Kung tayo mismo sabi blind, di ba? Bulag, may malaking nakaharang sa ating mata, di ba? Paano ho natin sila madadala? Gaya ho na sabi natin kanina, kahit anong bato natin ng Bible verse diyan eh. Kahit anong paalala natin, kahit anong sabihin natin diyan. Hindi kanyang pakikinggan kung ikaw mismo ay kinakakitaan niya ng mali.
kinatitisuran ba. Kaya nga sabi, dapat ayusin ho natin yung buhay natin. Bago tayo humarap sa iba, sabi, siguraduhin mo munang maayos ka sa harapan ng Diyos. Bakit? Sabi ho, baka ikaw pa yung balingan yan eh. Sabi, puna ka ng puna. Ito si Brother AJ, puna ng puna sa akin eh. Ang lakas ng loob mangaral sa akin. Samantalang yung sarili niya, hindi niya makita. Ayaw natin mangyari yun, mga kapatid. Pero sabi, yun ang mangyayari kapag sabi, hindi natin inayos yung sarili natin sa harapan ng Diyos. Sabi ho dito sa verse 5, mapagkunwari, alisin mo muna ang malatrosong puwing sa iyong mata nang sa ganoon ay makakita kang mabuti para malinis mo ang puwing sa mata ng iyong kapwa. Amen? Kung tayo ho ay malinis ho eh, di ba? Kung tayo ho ay nakakasunod talaga sa harapan ng Diyos, di ba? Gaya ho na sinabi natin kanina, sabi, kahit hindi mo na ho sabihan yung kapwa mo eh, susunod na ho yun. Diba? Kasi nakikita niya mabuti ka eh. Diba? Nakikita niya yung galaw mo, yung lakad mo, nasa Panginoon. Ngayon, ano pa yung dahilan niya para, diba? Para balingan ka? Wala siyang maibabato sa iyo kasi maayos ka sa harapan ng Diyos. Kailangan ho natin maging maayos sa harapan ng Diyos para madala natin sila or mahila natin sila papunta sa Panginoon. Pero sabi nga ho eh, hindi naman ho tayo yung nagdadala sa Panginoon eh. Ba? Hindi ho tayo yung humihila sa kanila. Yung Diyos pa rin. Kaya kailangan lang ho natin magpasakop ho tayo sa Diyos. Sabi yung kalooban niya ang mapangyari sa ating mga buhay. Amen po? Sabi ho dito sa verse 6, huwag ninyong ibigay sa mga aso ang mga bagay na banal dahil baka balingan nila kayo at lapain. Sabi, at huwag din ninyong ihagis sa mga baboy ang inyong mga perlas dahil tatapak-tapakan lang nila ang mga ito. Ito ho, na ipangaral na ho ito dito eh. Di ba? Madalas ho na naririnig ho natin to eh. Ito ho yung mga parang mga sikat na verse sa Bible na palagi natin naririnig. Sabi pa, ulit-ulit natin naririnig. Amen? Sabi ho dito, huwag niyong ibigay yung mga banal. Amen? Sa mga aso. Kasi ho, kung naaalala niyo ho, na itakil na ho yun dito eh. Di ba? Yung aso ho at saka baboy, sabi ho, sila ho yung, sabi sa Bible ho, sila po yung mga unclean animals. Amen? Sabi ho, kung i-compare natin sa mga tao, di ba? Sabi ho, ano ho yung pamumuhay natin nung wala pa ho tayo sa Diyos? Amen? Diba sabi ho, tayo ay namumuhay sa karumihan. Tayo ay namumuhay sa kasalanan, sa kadiliman. The same ho. Nasabi, huwag nyo basta-bastang ibibigay yung mga banal na bagay sa mga aso. At yung perlas sa mga baboy dahil dudungisan lamang nila ito. Yung ano nga ho eh, alam nyo ho, nangihinayang ho ako sa mga, alam nyo ho yung sa mga nasa kalsada, yung mga nasa palengke, yung mga nagpipreach sa streets, diba? Sa palengke. Nangihinayang po ako sa faith nila. Amen? Sa sipag nila. Diba? Kasi nagagawa nila yun. Diba? Grabe yung paninindigan nila. Ito hindi ho birong tumayo sa harapan ng maraming tao, magsalita, maghayag na salita ng Diyos. Hindi ho biro yun. Kaya ho, nangihinayang ho ako sa kanila kasi ho, sinabi ho ng Bible huwag niyong ibibigay yung mga banal na bagay at yung perlas. Diba? Yung mga tao ho, diba? Pag sa palengke, nag-preach ka doon, sabi ho, ano ho yung nasa isip ng tao? Yung nasa isip nung kung ano yung focus niya doon sa palengke, kung ano yung gagawin niya doon sa palengke. Mamimili siya, ano yung mga kailangan niyang, di ba? Ganun ho Ganun ho yung nasa isip nun. Tapos magsasalita ka ng word of God sa harapan nila, di ba? Which is sayang ho, di ba? Tingnan niyo ho si Jesus. Dito ho, makikita ho natin kung paano ginawa ho ni Jesus Di ba? Hindi ho siya nangaral ng katulad ng ganun. Katulad ng kay Juan, di ba? Si John the Baptist ho kasi yun, parang inaano nila na evangelism. Diba? Nag-evangelize. Ganun ho yung pamumuhay ni Juan nun. Pero kaya nga ho siya namatay Kasi nga dahil sa ganung pamamaraan niya Ito ho, meron ho ako, may nagkwento ho sa akin, kaibigan ko lang din ho.
i-evangelize sila sa mga lugar. Nagkwento ho siya sa akin sa mga nangyayari sa kanila. Andun na daw ho yung tipong pagmumurahin sila, pagbantaan silang papatayin, babarilin. Napakadelikado ho. Sabi, kapag nasa iyo yung Espiritu ng Panginoon, sabi, may wisdom ka eh. Sabi, hindi ka magsasalita sa lugar na hindi kinikilala si Jesus. Di ba? Hindi ka magsasalita ng... Kasi mapapahamak ka eh. Sabi, yun ho yung pinangihinayangan natin na yung sipag nila, yung pananampalataya nila sa Panginoon. Sabi nga kung tama ho yung nangangaral o yung namumuno sa kanila, sabi ho, hindi ho masasayang yung pananampalataya nila. Kasi ho, nag-uumpisa ho lahat sa pinapuno ho talaga eh. Sa nangangaral, sa namumuno. Kung mali ang pinapangaral ng namumuno, mali rin yung marireceive ng mga tao, mga nakikinig. Pero kung yung namumuno, nangangaral, tama yung ipinapangaral, sabi, tama rin yung marireceive ng mga nakikinig. But then, hindi ho natin sila ginajudge. Kasi, Diyos pa rin naman po yung nakakaalam ng kanilang heart. Amen? Diyos pa rin yung magbibless sa kanila, Diyos pa rin yung gagalaw sa kanilang buhay. Pero yun lang ho, di ba, nakakapanghinayang. Pero si Jesus ho, di ba, paano siya nag-evangelize? Paano niya inabot yung mga alagad? Di ba, nung si Pedro, mangingisda, nilapitan ni Jesus, hindi ho siya nagbigay ng Bible verse eh. Hindi ho siya nagbato ng Bible verse. Nilapitan niya, kinausap niya. Tinanong niya kung gusto mo ba sumama sa akin? Gagawin kitang mamamalathaya ng mga tao. Dapat ang tinitingnan natin yung aral ni Jesus eh. Diba? So malinaw na malinaw ho dun. Sabi nga, kung paano ginawa ni Jesus, ganun din ho dapat nating gawin. Sabi ni Jesus, I am the way, the truth, and the life. No one comes to the Father except through Jesus. Sabi, I am the way, siya po yung daan. Yung pamamaraan niya ho, yun ho yung tatahakin din natin. Sabi ng Panginoon, ibinigay sa ating Panginoong Hesus ang lahat ng otoridad or kapangyarihan, di ba? Para siya ating sundin. Kasi ho, nung old, di ba? Lahat ho ipalpak eh. Sabi, napakaraming tao, napakaraming utos yung binigay ng Diyos, pero hindi ho tayo nakasunod. Kaya sabi, binigay pa si Jesus. Ito yung sundin nyo. Kaya lang ho, yung mga tao, matitigas ho yung ulo. Sabi, binigay na ho eh. Binigyan na kayo ng hint, pero gusto nyo pa rin yung nararamdaman nyo. Ganun ho tayo minsan eh. Alam na ho natin yung katotohanan, pero mas pinipili pa rin ho natin yung ugali ho natin yung mga tao. Pero sabi, hindi yun mabibreak, hindi yun mawawala sa atin, ba, kung hindi tayo mag-humble kay God. Kung hindi tayo magpapakumbaba sa ating Panginoong Hesus. Nga sabi, siya lang ang nag-aalis ng lahat ng karumihan, ba, sa ating mga buhay. Kapag tayo ay nagpakumbaba at sumunod sa kanyang mga salita. Sabi po dito, sa verse 7 ho, humingi kayo sa Diyos at bibigyan kayo. Hanapin nyo sa Kanya ang hinahanap nyo. At makikita nyo, hanapin mo sa Kanya at makikita nyo. Kumatok kayo sa Kanya at pagbubuksan kayo. Amen. Sapagkat ang lahat ng humihingi ay nakakatanggap. Ang naghahanap ay nakakakita. At ang kumakatok ay pinagbubuksan. Ganun ho kabuti yung Diyos sa Kanyang mga anak. Ito ho, hindi ho para sa lahat to, mga kapatid. Sabi, humingi kayo sa Diyos, hindi ho para sa lahat to. Lahat ho ba pinagbibigyan ng Panginoon? Hindi ho. Yun lang hong mga anak niya. Sabi ho dito, kayong mga magulang, ba? Makikita ho natin kung paano sa word na ginamit dito, kung para kanino ho yung talata pong ito. Sabi ho dito, kayong mga magulang, kung ang anak, di ba? Kung ang anak ninyo ay humingi ng tinapay, di ba? Nakikita niyo ho yung example ni Jesus, di ba? Yung tatay at yung anak. Lahat po ba anak ng Diyos? Lahat po ba anak ng Diyos? Hindi po. Sabi, sino ho yung mga anak lang ng Diyos nang siyang tumanggap kay
Jesus. Sumunod sa kalooban ng Diyos Ama. Sila lang po yung tinuring na anak ng Diyos. Yes, totoo po na lahat tinawag ng Diyos. Pero hindi lahat naging anak ng Diyos. Sabi ho, nagsisinungaling na ho tayo kapag sinabi natin lahat anak ng Diyos. Hindi ho lahat anak ng Diyos. Yun lamang pong sumunod kay Jesus. Kita nyo yung example, di ba? Tatay at anak. Sabi, humingi kayo at bibigyan kayo. Humanap kayo at makikita nyo. Kumatok kayo at pagbubuksan kayo. Kahit dito po sa mundong ito, sa lupa, pag yung anak ho natin ang hingi, ba, syempre bibigyan natin, anak ho natin yun eh. Pag yung anak natin may hinanap at kung alam naman nating mga tatay, syempre, ba, ipapakita mo. At kapag kumatok, di ba? Pagbubuksan mo. Sabi ho dito, kayong mga magulang, kung ang anak ninyo ay humihingi ng tinapay, bibigyan ba ninyo ng bato? Sabi, at kung humingi siya ng isda, bibigyan ba ninyo ng ahas? Kung kayong masasama ay marunong magbigay ng mabubuting bagay sa inyong mga anak, gaano pa kaya ang inyong ama nasa langit? Ibibigay niya ang mabubuting bagay sa mga humihingi sa kanya. Amen po? Sabi ho, dahil tayo ay hinihiwalay na, dahil tayo ay tinuring ng mga anak ng Diyos, sabi kung talagang naniniwala ka, nagtitiwala ka, sabi anumang hingiin mo sa Diyos, ibibigay niya. Hindi ho tayo dapat mangamba. Kasi ho, yung Diyos ho, great provider ho. Sa Kanya ho nanggagaling ang lahat. Ang kalakasan ho natin, sa Kanya nanggagaling. Sabi kung hindi ipapahintulot ng Panginoon na magkaroon tayo ng kalakasan sa umagang ito, hindi natin magagawa yung gusto nating gawin. O yung dapat nating gawin. Amen? Sa Kanya ho nanggagaling eh. Sabi lahat ng kabutihan ay nanggagaling sa Diyos Ama. Sabi dito sa verse 12, gawin ninyo sa inyong kapwa ang gusto ninyong gawin nila sa inyo. Ganyan ang tamang pagsunod sa kautusan ni Moises at sa mga isinulat na mga propeta. Naalala nyo pa ho, nung nakaraang taon, yung aral about sa kautusan, di ba? Yung 4 para sa Diyos, yung 5 to 6, kung hindi po ako nagkakamali, para sa tao. Ba, sabi, huwag kang papatay. Ano pa ho? Huwag kang magnanakaw. Ano pa po? Basta yung mga kautusan ho na para sa tao, para masunod natin yung kautusan na yun, sabi, gawin nyo. Sabi, gawin ninyo sa inyong kapwa ang gusto ninyong gawin nila sa inyo. Hindi ka papatay, di ba? Hindi ka na rin nila papatayin. Sabi, hindi mo sila inuusgahan, hindi ka rin nila uusgahan. Amen? Sabi, ganun lang ho, kadali. Sumunod sa kautusan ng Diyos. Pero sabi, lahat ho tayo bumagsak doon. Kaya nga sabi, kailangan natin si Jesus. Kasi hindi ho natin magawa eh. Kailangan ho natin yung patnubay ng Panginoon. Ito ho yung mga binabasa ho natin is kilalang mga verse. Paulit-ulit natin napapakinggan. Pero yung tanong ho, nagagawa na ho ba natin? Or naipapamuhay na po ba natin? Nalalakaran na ho ba natin? Amen? Kailangan ho natin lakaran yun mga kapatid. Kailangan natin isabuhay. Hindi ho tayo nagpunta rito sa church para makinig lang. Nagpunta ho tayo dito para magbalik ng pasasalamat sa Panginoon. Sabi, ano yung pinaka magandang regalo na maibibigay mo sa Panginoon or handog na maibibigay mo sa Panginoon? Nandun ho sa Roma kanina, sa verse 1 ho, nung binasa ni Pastora. Ihandog mo ang iyong sarili, ba? Bilang isang mabangong handog. Now, paano ho tayo magiging isang mabangong handog? Susunod ho tayo sa ating Panginoon, sa kanyang mga salita, sa kanyang kalooban. Sabi ho dito sa verse 13, tuloy ho natin. Verse 13, pumasok kayo sa makipot na pintuan dahil maluwag ang pintuan at malapad ang daan patungo sa kapahamakan. Ngunit makipot ang pintuan at mahirap ang daan patungo sa buhay na walang hanggan. At kakaunti lang ang dumadaan dito. Sabi natin kanina, lahat tinawag ng Diyos. Pero sabi, sino ho yung maliligtas? Sino ho yung makakapasok sa kaharian ng Diyos? Sabi yun lamang hong sumusunod sa ating Panginoong Hesus. Sabi ho, kanina binasa natin ni Pastora ho, huwag kayong makiayon sa mundo. Ang nakikiayon sa mundo, sabi yung mga makamundong bagay, pag ikaw ay makamundo ka pa rin, ba sabi marami kang dala-dala. Nandiyan yung business, yung wants mo. Ang dami. Diba? Yung mga gusto mong marating sa buhay, yung mga bagay na meron ka. Sabi, kapag ikaw ay makamundo, sabi hindi ka makakapasok sa makipot na daanan. Kung naalala nyo ho,
Naituro na rin ho ito dito eh. Kapag ikaw ay maraming daladala, pumasok ka sa iskinita, makakapasok ka ba? Hindi ho. Kailangan nyo hong bitawan lahat. Kailangan nyo bitawan lahat. Wala kayong ibang dadalahin kundi yung salita lang ng Diyos. Ito, kung nakikita nyo ho, yung takbo ng mundo natin, gaya ng tanong ni Pastora, ano ho ba yung takbo ng mundo natin? Di ba sabi madumi na. Masyado ng masama. Pasama pa ng pasama. Kung nakikita natin yung mga tao, karamihan ay papunta sa maluwag na daan. Ganun kasi yung gusto ng tao eh. Meron nga ho akong, ay narinig ako na sabi, alam mo gusto kong yumaman para mas makatulong pa ako sa kapwa. Yun ho yung pinakamaling katuwiran na narinig ko. Sinesharean ko siya ng word Sabi ko, unahin mo si Lord, unahin mo si Jesus. Sabi ko, ba't ka ba nagpupursige? Kasi gusto ko po yumaman eh. Kasi pag mayaman ako, mas marami akong matutulungan. Totoo po ba? Pag mayaman ka, marami akong matutulungan. Sabi ho, kahit wala kang kayamanan, makakatulong ka po. Yung simpleng pagngiti lang sa kapwa Kristiyano mo, nakakatulong ho ba yun? Gaya nga ho, sabi ng isang kapatiran natin dyan, buti pa to si AJ, pag dumadaan dyan palagi nakangiti, nag-hi. Yun, sabi niya nawawala yung isipin ko Diba na, parang nahahawa siya, gano'n. Diba? Sa ganung paraan lang nakakatulong ka Naigpisan, nawawala yung iniisip nila sa buhay. Sabi, hindi mo na kailangan ng maraming pera. Diba? Hindi mo kailangan yumaman para makatulong. Ang kailangan mo lang si Jesus. Ang kailangan mo lang ang kanyang mga salita. Dahil kapag ikaw ay punong-puno ng salita ng Diyos, sabi ang salita ng Diyos ay makapangyarihan. Nakakapagpabago ng buhay. At kapag ikaw ay punong-puno na ito, sabi, sino man lapitan mo, dikitan mo. Sabi, in the name of Jesus. Diba? Ano man yung dala-dala niya, pasanin niya. Mawawala ho yun. Kung talagang naniniwala at nananampalataya ko yun ng buong buo sa Panginoon. Naalala niyo si Peter. Diba? May pinagaling siyang pilay. Sabi nga ho nadaanan lang ng anino, gumaling Diba? Ganun ho ka makapangyarihan na salita ng Diyos. Kapag ka ikaw ay punong-puno na ng Holy Spirit, diba? Filled by the Holy Spirit. Sabi, hindi mo kailangan bagay ng mga bagay dito sa mundo. Makakatulong ka na. Yung makapagbigay ka lang ng konting pagkain Diba? Makakatulong na ho yun. Yung makatulong ka lang sa kapwa. Diba? Tinutulungan mo siya sa gawain. Malaking bagay na ho yun. Dahil napagain mo yung gawain niya. Kaya hindi mo kailangan ng pera para makatulong ka. Sabi pa nga ho kasabihan ho ng mundo, sabi hindi ka magiging masaya kung wala kang pera. Sabi ang kasayahan daw ay nasa pera. Bakit ho? Kasi nabibili mo lahat ng gusto mo Masaya ka sa umpisa. Sa dulo kaya. Diba? Sabi, pag namatay ho tayo, hindi pa ho doon nagtatapos. May internal damnation pa at internal life. Ngayon, saan ka pupunta? Yes, masaya ka dito sa lupa. Madami kang pera, nabibili mo lahat ng gusto mo, nagagawa mo lahat ng gusto mo. After nun, kalungkutan na, kapighatian. Sabi, walang hanggang, pasakit. Pero sabi, yung mga nagtitiis na makasunod sa ating Panginoon, sabi, panandalian lang ho yan. Darating po yung time na kayo'y paliligayahin ng Panginoon. Sabi, masikip na daanan, mahirap dumaan dyan. Kuya, mahirap ho. Sabi, masikip Hirap dumaan doon sa maluwag. Dire-diretso lang, maluwag Hindi ka sasabit. Doon sa masikip, mahirap. Dahil mga sasabitan. Pero panandalian lang hirap po yun. Panandalian pagtitiis. Kaya nga ho sinasabi palagi sa atin ng Bible, magtiis kayo. Kasi darating yung time,
yung reward ng Panginoon para sa inyo. Okay, sa mga kapatid, sabi dahil tayo ay hiniwalay na, kilala na natin ang Panginoon. Diba? Tayo'y kanyang mga tupa na. Sabi, alam na ho natin yung dapat natin gawin. Alam na ho natin kung saan yung daan patungo sa buhay na walang hanggan. Dadaan pa rin po ba tayo sa malapad na daan? Church, 2025 na. Kung nakaraan, palagi tayo sa maluwag, sa masikip naman ho tayo. Sama-sama ho tayo. Sabi, ayaw natin masayang yung pagpapagal, paghihirap ng bawat isa sa atin. Sabi, nakasama ka namin dito sa hirap at sa ginhawa. Diba? Sana makasama ka rin namin dun sa taas, kasama yung Panginoon. Sabi, walang may iwan. Sabi nga natin kanina, hindi pwedeng ilan-ilan lang yung umaangat. Dapat lahat umaangat. Kasi ho, buo ho tayo. Tinan niyo ho yung pangalan ng church, Christian family, pamilya. Pag pamilya ho, walang iwanan. Pero kung matigas ho yung ulo nyo, di ba? Kung matigas ho yung ulo natin, bahala kang maiwan. Wala eh. Ayaw makinig eh. Tigas ng ulo eh. Di ba? Bahala ka na maiwan. Ginawa na ho namin yung lahat. Ngayon, ikaw na yung bahala sa sarili mo. Pinaalalahanan ka, pinagsabihan ka, hindi ka pa rin nakinig. Wala kang pwedeng sisihin, kundi yung sarili mo lang. Now, church, alam na ho natin yung maluwag at masikip na daanan. Alam natin kung saan tayo dadaan. Bilang isang Kristiyano. Bilang isang mananampalataya ni Jesucristo. Amen po? Church, naiintindihan po ba? Tuloy ho natin yung basa. Sabi ho sa verse 15, yan. Mag-ingat kayo sa mga huwad na propeta. Lumalapit sila sa inyo na parang mga maaamong tupa. Pero ang totoo, tulad sila ng mga gutom na lobo. Makikilala ninyo sila sa kanilang mga gawa. Ang matitinik na halaman ay hindi namumunga ng ubas o igos. Ang mabubuting puno ay namumunga ng mabubuting bunga. At ang masasamang puno ay namumunga ng masama. Amen? Sabi ho, mag-ingat daw ho tayo mga kapatid. May warning na naman ho sa mga huwad na propeta. Ngayon ho, nagkalat ho yun. Ang dami ho. Pagka ko nga sa Facebook or sa YouTube, may kita mo yung mga video. Diba? Grabe ho yung nila eh. Talagang, kung ano ba tawag doon, pag-artista, acting na acting din eh. Ganun ho sila. Para lang mapaniwala ho yung tao. Diba? Kala natin, kung hindi pa tayo nakakilala sa Diyos, kala natin, totoo yung sinasabi nila. Pero kung ikaw nagbabasa ng Biblia, diba? Gaya ng sabi ni Ate Aya, kaya mahalaga yung pagbabasa ng Biblia, ng salita ng Diyos. Kasi ho, hindi ho kayo maliligaw dahil binabasa nyo yung katotohanan. Ngayon, napanood nyo sila. Hindi na ho kayo magtataka. Hindi na ho kayo maaano sa kinikilos ginagawa nila. Alam nyo ho eh, kasi nagbasa ho kayo. Ngayon, kung hindi ho tayo nagbabasa ng Bible, di ba? Nanonood lang ho tayo, nakikinig lang ho tayo. Hindi ho natin alam yung katotohanan. Pwede ho natin silang paniwalaan. Yun po yung nakakatakot dun eh. Na kapag tayo ay hindi ho nagbabasa ng salita ng Diyos, madali ho tayong mapaniwala. Tayo hong mga tao, ganun eh. Mabilis ho tayong mapaniwala. Uy, may daw doon sa Ikaw naman, oo ka naman. Diba? Saan yun? Tara, punta natin, diba? Ganun ho tayong mga tao. Mabilis ho tayong maniwala. Pero sabi ngayon, pinili na ho tayo ng Diyos, hiniwalay na ho tayo. Sabi, alam na ho natin yung katotohanan. Sabi, hindi na ho dapat tayo nalilinlang ng kaaway. Hindi na ho tayo dapat naniniwala sa mga naririnig or nakikita lang ho natin. Sabi, pag wala ho sa Bible, wag ho natin paniwalaan. Kung ano lamang ho yung sinasabi ng salita ng Diyos, yun lang ho yung paniwalaan natin. Sa ganong way po, hindi ho tayo maliligaw. Sabi ho dito, ang mabuting puno ay hindi namumunga ng masasama at ang masasamang puno ay hindi namumunga ng mabuti. Ang lahat ng punong hindi namumunga ng mabuti ay pinuputol at tinatapon sa apoy. Kaya nga makikilala ninyo ang mga huwad na propeta sa kanilang mga gawa.
So paano ho natin daw makikilala yung mga huwad na propeta sa kanilang mga gawa? Paano ho natin malalaman na totoo yung propeta o mga ngaral ng Diyos? Sabi ho sa fruit of the Holy Spirit. Wala ho kasi yung nakasabit dito eh. Tinanggal. Sabi ho, makikilala natin yung tunay na sa Diyos kung meron ho siya bunga na nagmumula sa ating banal na espiritu. Yun ho yung tinatawag na fruit of the Holy Spirit. Sabi, may love, may joy, may peace. Diba? Lahat yun, pag nakita natin sa isang tao, ibig sabihin totoo siya sa Diyos. Pero kapag yun ay hindi natin nakita sa iba, alam natin na hindi siya sa Diyos. Kaya, hindi natin siya pakikinggan. Sabi, ang lahat ng punong hindi namumunga ng mabuti ay pinuputol at itinatapon sa apoy. Amen? Sabi ho, yung mga puno daw ho na hindi mabubuti yung bunga, ba? Pinuputol at tinatapon sa apoy. Ba? Naalala niyo ho yung puno ng igos, di ba? Na sinumpa ni Jesus. Kasi hindi siya namumunga eh. Sabi, wala kang silbi. Si Jesus po noon that time, sabi, nagugutom ho siya. Gusto niya hong malamanan yung kanyang sikmura. Nung nakita niya ho yung puno, kala niya may bunga, wala. Sabi, sinumpa ho ng Panginoong Hesus yun. Ano ho nangyari sa puno? Namatay ho, natuyot agad. Gusto ho ba natin yun na pag dumating yung time, di ba? Or datnan tayo ng ating Panginoong Hesus, na sabi, hindi ho tayo namumunga. Di ba? Ayaw ho natin ng mga kapatid. Gusto ho natin, datnan ho tayo ng ating Panginoon na tayo ho ay hitik na hitik sa bunga at napapakinabangan. Yun ho yung naisin natin. Kaya nga sabi, ngayon pa lang, di ba, habang malakas ka pa, habang nabubuhay ka pa, gawin mo na yung naayon sa salita ng Diyos. Sumunod ka na sa Diyos. Ipamuhay mo na ang kanyang mga salita. Para kapag dumating si Jesus, dumating ang ating Panginoong Jesus, may bunga ka. The same din ho do sa 10 virgins, di ba? Sabi ho, 10 sila. Yung 5 naubusan ng langis, yung 5, meron pa rin hanggang sa dumating ang ating Panginoon. The same lang din ho. Nasabi, maging maayos yung buhay natin habang tayo nabubuhay. Para sabi, kahit makatulog man tayo, di ba? Sabi, andun pa rin yung langis. Andun pa rin yung apoy, buhay pa rin. Na kapag dumating ang ating Panginoong Hesus, at tayo ginising na, di ba? Sabi tayo, uy, makakasama, makakapasok. Tuloy ho natin sa verse 21. Yan, napakarami ho. Ito ho, puro aral ho ni Jesus to. Madalas ho nating naririnig to. Sikat na sikat ho to sa lahat ng church. Palagi ho nating maririnig to. Verse 21, sabi po, ito ho, sabi, marami ang tumatawag sa akin ng Panginoon, pero hindi ito nangangahulugan na makakapasok sila sa kaharian ng langit. Amen? Totoo po ba? Ito sikat na sikat talaga to. Sabi, ang mga tao lang na sumusunod sa kalooban ng Amang nasa langit ang mapapabilang sa kanyang kaharian. Kasi sa panahon ho natin, pag tinanong mo ho kahit bata, kilala si Jesus. Pag tinanong nyo ho, kilala si Jesus. Meron ho tayong mga kakilala, ba, na gusto mo ring abutin, diba? Dahil sila'y nakasama mo rin, sila'y mga itinuring mo na rin na parang mga kapatid na rin, ganon. Dumating ho yung time na, ba? Dahil ako kinaawaan, kinahabagan ng Panginoon. Diba? Gusto ko rin silang maabot. Ba? Gusto ko rin silang madala. Pero ho, hindi ho nila ina-accept eh. Diba? Sasabihin nila sa'yo, nagsisimba naman kami palagi eh. Nagdadasal naman kami palagi. Kilala naman namin si Jesus eh. Yes, kilala nyo. Nagsisimba kayo palagi. Di ba? Nagdadasal kayo palagi. Pero yung tanong, sapat na ho ba yun? Sabi ho, hindi ho sapat yun mga kapatid. Ang sabi kanina, hanggat wala kang bunga. Ba? Kapag ikay hindi nakitaan ng bunga, sabi puputulin ka eh. Itatapong ka sa apoy. Diba? Yun ho yung nakakalungkot na mga bagay sa atin bilang isang Kristiyano. Pero biblical naman ho yun.
Nasabi, hindi ho natin pwedeng ipilit sa kanila yung salita ng Diyos. Kasi Diyos pa rin naman yung magdadala sa kanila. Pero sa atin, ginawa natin yung part natin. Amen? Then, wag natin silang tigilan. Na, kung ayaw man nila ngayon, yes, si Lord na bahala. Pero ipanalangin pa rin natin sila. Diba? And biblically speaking ho, sabi ho, nung nakaraan, nag-Bible study kami kala Nanay Lina. Sabi ho nung isang kapatiran doon, gusto ko ho, ngayon 2025, ay makasama ko ho yung buong pamilya ko sa pananampalataya. Diba? Na sabi lahat kami mag-grow. Diba? Sa pananampalataya. Yes, wala naman hong imposible sa Panginoon. Pero biblical din ho, sabi, nire-ready ho tayo ng Panginoon. Nire-ready ho tayo ng Diyos. Nasabi, hindi lahat makakapasok sa karya ng Diyos. Sino lang daw ho yung makakapasok sa karya ng Diyos? Yung sumusunod ho sa kalooban ng Diyos Ama. Masakit man, di ba? Pamilya mo, di ba? Makita mong hindi papasok sa karya ng langit. Masakit ho, isipin yun. Di ba? Pero kailangan ho natin tanggapin yun. Sa akin ho, sa pamilya ko, mga kamag-anak ko, mahal ko po sila, diba? Pero wala ho akong magagawa kung ano yung kalooban ng Diyos sa buhay nila. Wala ho akong magagawa kung hindi sila makakapasok sa karya ng Diyos. Kasi ho, inabot na sila, diba? Pinarinig na sa kanila yung dapat nilang marinig. Ngayon, kung hindi sila susunod, wala ho akong magagawa. Hindi ko ho sila kayang iligtas. Sila ho yun sa sarili nila. Kung sila ho ay magpapakumbaba, lalapit sa ating Panginoon, ba? At susunod sa kanyang mga salita, malaki ho yung chance na makapasok ho sila sa karya ng Diyos at maligtas. Yun ho. Dito ho, hindi ho tayo magsalita ng gano'n na lahat ho tayo maliligtas. Hindi ho. Sabi ho ng Bible, biblical ho yun. Kakaunti lang ang makakapasok sa karya ng Diyos. Kaya ngayon tanong ho sa atin nakasunod na ho ba tayo? Kasi darating yung time, ba? Susulit ho tayo sa harapan ng Diyos. Sabi ho, makikita ng Diyos lahat ng ginagawa natin dito sa mundo. Gaya na sabi ho, nung binasa sa Roma, huwag kayong makiayon sa mundo. Now, kung ikaw makamundo pa rin, till now, sa kabila ng lahat ng narinig mo, sa tagal mong panahon na nakaupo dyan, nakikinig, pero iba pa rin yung nasa puso't isip mo, sabi, bahala ka na sa Panginoon. Ikaw ang haharap sa Panginoon yan. Kaya nga sabi, wala ho tayong pwedeng isisi. Wala ho tayong pwedeng sisihin. Kundi yung sarili mo lang. Kasi ikaw lang din yung gumagawa ng sarili mong ikakapahamak. Inabot na ho sa atin, binigay na lahat. Diba? Binigay na ng Panginoon. Now, nasa sa atin na lang ho yung kung paano natin gagamitin. Paano natin i-accept. Naintindihan po ba, mga kapatid? Sana ho, wag po kayo ma-bored. Yes, matagal ho. Pero sabi, salita ho ng Diyos yung pinag-uusapan natin. Salita ho ng Diyos nagbibigay buhay. Kung gusto mo magkaroon ng buhay, makinig ka. Sabi nga ho kanina, di ba? Lahat ho tayo nagnanais na magkaroon ng maayos na pamumuhay. Di ba? Pero paano ho tayo magkakaroon ng maayos na pamumuhay kung hindi tayo nakikinig? Diba? Hindi tayo sumusunod. Sabi, magkakaroon lang tayo ng maayos na pamumuhay kung tayo po'y nakikinig at sumusunod sa ating Panginoon. Sabi po dito, marami ang nagsasabi sa akin sa araw ng pag-uukom, Panginoon,
Hindi ba't sa ngalan nyo'y nagpahayag kami ng inyong salita? Nagpalayas ng masasamang espiritu at gumawa ng maraming himala. Ngunit sasabihin ko sa kanila, hindi ko kayo kilala. Lumayo kayo sa akin. Kayong mga gumagawa ng masasama. Gusto ba natin marinig yun mula sa ating Panginoon pag dumating yung araw? Ayaw ho natin nun. Kasi yun ho yung pinaka nakakatakot na maririnig natin sa buong buhay natin habang dumating yung time na yun. Sabi, Lord, nagpagaling naman kami. Diba? Nangaral kami, Lord, sa pangalan mo. Pero yung buhay mo ano? Diba? Nangaral ka pero may nakikita sa'yo. Nagiging katisurang ka. Sa tingin mo, may sense ba yung ginagawa mo? Diba wala ho eh. Sabi, nagpalayas kami ng mga demonyo. Pero sabi ng Panginoon, lumayo kayo sa akin, hindi ko kayo kilala. Kayong gumagawa ng mga masama. Sabi, Kuya EJ, lahat naman tayo, di ba, masama? Lahat naman tayo nagkakasala. Wala namang perpekto, di ba? Yes, wala akong perpekto. Totoo po yun. Pero ho, kung nasa atin ho ang ating Panginoon, sabi siya ho yung nagiging kaperpektuhan ho natin. Sabi, pag nasa atin ang Panginoong Hesus, alam ho natin yung dapat gawin natin. Alam natin yung dapat hindi gawin at dapat gawin. Yung mga mali sa tama. Sabi pa nga ho nung iba, ito daw yung pinaka nakakatakot na verse. Diba? Pag nabasa mo. Yes, nakakatakot siya kung yung pamumuhay mo hindi pa rin maayos sa harapan ng Diyos. Pero kung ikaw ay anak na ng Diyos, pinili, diba? Inihiwalay. Sabi, wala kang dapat ikatakot or ipangamba. Bakit? Kasi makakasigurado ka eh. Kasi ginawa mo yung tama. Alam mo na kapag dumating yung Panginoon, yung time sa ating buhay, alam mong hindi yun sasabihin ng Panginoon sa'yo. Diba? Kaya nga church, sabi ang tagal na nating nabubuhay. Palagi tayong binibigyan ng pagkakataon ng Panginoon. Chance. Sabi, wag ho natin sayangin. Yung bawat araw na malakas ho tayo, diba? Sabi, ilaan ho natin yung lakas na yun para ho sa kabutihan, paggawa ng mabuti. Diba? Para sa ikago-glorify ni Lord. Kasi sa Kanya naman ho nang galing yun eh. Anong sabi yun? Ano yung purpose ng bawat tao? Kung bakit ho tayo nilikha? Para ho sumunod sa Kanya mga kautusan. Yun ho yung pinaka-purpose natin. Hindi ka pinanganak o hindi ka binuhay ng Panginoon para gawin mo lang yung gusto mo. Binuhay ka ng Panginoon para sumunod ka sa Kanya. Maging katuwang niya. Hindi ho tayo mag-ano dito, church. Sasabihin ho natin lahat ng katotohanan na galing lamang ho sa Bible. Hindi ho tayo magbibitaw dito ng mga salita na sabi mas sarap sa tenga. Hindi ho. Hindi ho yun yung kailangan marinig natin. Yung katotohanan po mula sa Biblia, mula sa Diyos yung kailangan ho nating marinig. Tuloy ho natin sa verse 24. Konti na lang ho, malapit na ho tayo matapos. Sabi ho sa verse 24, kaya ang sino mang nakikinig at sumusunod sa aking mga sinasabi ay katulad ng isang matalinong lalaki na nagtayo ng kanyang bahay sa pundasyong to. Ano daw sabi? Sabi, yung mga tao daw na nakikinig at sumusunod, sabi, sila po yung itinuturing ng Diyos na matalino. Na nagtayo ng bahay sa pundasyong bato. Sabi ko sa verse 25, nang umulan ng malakas at bumaha
Humampas ang malakas na hangin sa bahay. Hindi naghiba dahil nakatayo ito sa matibay na pundasyon. Amen? Sabi ho, di ba yung rock, yung bato, pundasyon, symbolize Jesus. Sabi, pag si Jesus yung pundasyon mo, pag si Jesus yung nasa buhay mo, di ba? Sabi, hindi ka basta-basta tatablan. O hindi ka basta-basta tutumba. Sabi, kahit ano pang sakuna, hampas ng alon, hangin, di ba? Yung dumating sa buhay mo, hindi ka tatalikod. Sabi nga ako sa kanta hindi ito yung panahon para mag-backslide. Yun ba yun? Di ba? Kasi kung si Jesus yung dala-dala mo, sabi, hindi ka magbabackslide. Amen? Kasi, pinoprotektahan ka niya tinuturuan ka niya. At hindi mo maiisip na tumalikod. Kasi alam mong safe ka sa kanya. Sabi, isa kang matalino kung nakikinig ka at sumusunod ka sa kanyang mga salita, sa kanyang mga itinuturo. Amen po? Sabi ho sa verse 26, ngunit ang sino mang nakikinig sa aking mga salita, pero hindi naman ito sumusunod, ay parang taong hangal na nagtayo ng kanyang bahay sa buhangin. Nang umulan ng malakas at bumaha at humampas ang malakas na hangin sa bahay, nagiba ito at lubusang nawasak. Nakikita niyo ho yung difference? Sabi ho, yung mga tao ho na nakikinig lang, sabi ho, sila ho yung sinasabing mga mangmang ng Biblia. Dahil nakinig ka lang, hindi mo naman isinabuhay, hindi mo nilakaran. Kaya pagdating ng problema, ayun, lugmo ka rin, bagsak ka rin. Kuya, tao lang po kami. Yes, lahat ho tayo dumarating sa ganun. Pero sabi nga ho kanina, kung ang pundasyon mo ay si Jesus, bato, sabi, hindi ka panghihinaan. Sabi, alam mo yung daan. Alam mo yung pupuntahan mo. Pero sabi, kung ikaw ay nakikinig ka lang, mangmang, sabi, asahan mo na. Kapag dumating yung problema, di ba? Hinampas ka ng malakas na alon, hangin, asahan mo na tutumba ka. Asahan mo na guguho ka. Dahil kapag kayong, sabi nga, sarili lang natin yung sinusunod natin, sabi, wala ho tayong kasiguraduhan. Ang kasiguraduhan po natin ay nasa Panginoon Diyos. Yun po yung totoo. Sabi, hindi ho tayo pwedeng mabuhay ng tayo lang. Hindi ho natin kaya. Kailangan natin yung bawat isa. Kaya nga sabi, bilang isang Kristiyano, sabi, narinig na natin yung mga salita. Narinig na natin yung katotohanan. Ano ho yung gagawin natin? Lakaran na lang ho natin. Pamuhay ho natin. Sabi ho sa verse 28, ito, patapos na. Sabi, pagkatapos ipinangaral ni Jesus ang mga bagay na ito, namangha ang mga tao. Dahil nangaral siya ng may otoridad at hindi tulad ng kanilang mga tagapagturo ng kautusan. Sabi ho, nangaral ho si Jesus na may authority. Hindi ho katulad ng mga ngaral. Diba? That time, pero si Jesus ho, sabi, siya ho yung katuparan ng kautusan. Nung dumating siya, natupad na yung kautusan. Sabi ho, ang dami nun. Iba-ibang, kung babasahin ho natin, iba-ibang context. Kung babalikan natin sa umpisa, sabi ho, huwag kang manghuhusga. Dahil huhusgahan ka rin ng Diyos. Tanggalin mo muna yung puwing sa iyong mata bago mo punahin yung puwing sa mata ng iyong kapwa. Now, paano ho malilinis? Paano mo maaalis yung puwing sa iyong mata? Wala hong ibang paraan, kundi ang lumapit ho at magpakumbaba sa ating Panginoong Jesucristo. Siya lang ho makakapaglinis ng ating mga kasalanan, karumihan sa buhay. Yung kasunod, ano ho yung kasunod? Humingi. Humanap. Kumatok. Diba?
Pinapakita lang ho dito kung gaano kabuti ang Panginoon sa atin. Sa kanyang mga anak. Nasabi, ano man ang hilingin mo, ipagkakaloob niya. Ibibigay niya. Kung ikaw ay totoong anak talaga niya. Yung kasunod ho, ano yung kasunod doon? Makipot na pintuan. Ba? Sino ho yung way? Jesus. I am the way, the truth, and the life. Ba? Sabi ho ni Jesus. Sabi, dahil tayo pinili na ng Diyos, dahil tayo hiniwalay niya na, ba? Dahil ikaw ay punong-puno na ng kanyang espiritu. Sabi, alam mo na yung daan patungo sa buhay. Amen? Hinding-hindi ka na maliligaw. Dahil tinanggap mo si Jesus sa iyong buhay. Yung kasunod, ano ho yung kasunod? Namumunga, mga huwad na propeta. Ang mabuting punong kahoy ay namumunga ng mabuti, ngunit ang masama ay hindi namumunga ng mabuti. Sabi, dahil ikaw ay punong-puno na ng Espiritu ng Diyos, filled by the Holy Spirit, sabi, madali mo nang ma-identify yung tama at mali. Madali mong mahanap yung daan. Madali mong makikilala yung sa Diyos at hindi sa Diyos. Kasi punong-puno ka ng Espiritu ng Diyos eh. Punong-puno ka ng fruits. Fruits. Bunga ng banal na Espiritu Santo. Yung kasunod po nun, yung nagtayo ng bahay sa batong pundasyon at nagtayo ng bahay sa buhangin na pundasyon. Sabi, dahil alam mo na yung katotohanan, kilala mo kung sino yung pundasyon, magtatayo ka pa ba ng bahay sa buhanginan? Hindi na ho. Now, titignan ho natin yung buong context. Konteksto ho. Nung Matthew 7. Diba? Lagi ho siyang may dalawang example. Yung una, sabi ho, yung anak, yung tatay at yung anak. Malapad na daan, makipot na daan, huwad na propeta, at hindi, matalinong tao at mangmang. Dahil sabi, ikaw ay sa Diyos na, dahil ikaw ay hiniwalay na ng Diyos, ba? Dahil ikaw ay tupa na ng Diyos. Sabi, madali mo nang nadidiscern, madali mo nang nakikita kung ano yung mga bagay na hindi mo dapat gawin at yung mga bagay na dapat ginagawa mo. May naintindihan ho ba tayo, church? Sa ating pong paghiwa-hiwalay, sana ho, basahin nyo po ulit. Kaya rin ho, himay-himayin nyo rin ho yung salita ng Diyos. Kasi ho, ako ho, tao lang. Hindi ho ako perpekto. Nagkakamali ho ako. Now, kung may makita kayong mali sa sinabi ko, pwede nyo po akong i-correct. Pwede nyo po akong turuan. Mas masaya po yung ganun. Mas masaya po yung tinuturuan ako. Masaya po ako dun kapag ako yung tinuturuan. No, yun lang ho mga kapatid. Sana ho sa ating pagtitipon-tipon, bagamat tayo po ay kakaunti, sabi mapalad pa rin ho tayo. Dahil tayo po ay nakarinig ng salita ng Diyos. Sa ating pong paghiwa-hiwalay, no, ibaunin ho natin yung ating mga narinig, yung kanyang mga salita. At ating sa buhay ito. Amen? At lakaran. Nang sa ganon, kung tayo man ay hiwa-hiwalay na, kung tayo man ay nag-iisa, sabi, alam natin yung dapat natin gawin. Alam natin yung tama. So, yun lamang ho mga kapatid. Maraming salamat po sa mga buhay niyo po. Naway, magpatuloy pa ho tayo. Ngayon 2025 ho, sabi ho, i-desire natin yung kalooban ng Diyos sa ating buhay. Sabi, ibibigay yun ng Diyos nang walang pagmamaramot. Sabi, kahit hindi mo nahingiin, ibibigay yun
ni Lord. Amen? So yun lang po, maraming salamat po.